Hinihintay nila yung pumunta sa inyo. Anong sagot ninyo? Sa usapin nga nung sinasabi kanina na bibilhin ng FTI. Opo. Anong nangyari ron? DA, FTI. Unang-una po, si FTI po wala pong funds para bumili ng onion. Pinaasa lang po pala kami ng gobyerno. Wala pong ganong statement Sana po- sa kahit ang records. Sana po hindi kami pinaasa ng gobyerno dahil yun po ang isinisigaw ng mga tiga-Occidental Mindoro na saan ang FTI. Kaya po pala tama yung sinabi sa amin ng isa dito sa mga tiga Nueva Ecija na ang FTI daw po, ang presyo ay sumunod lang din doon sa mga private sector. Kaya po pala, naniniwala na po kami ngayon na yun po pala ang totoo. Sumabay lang po kayo doon sa presyo. Wala po pala kaming aasahan sa inyo, FTI. Sa usapin nga nung sinasabi kanina na bibilhin ng FTI. Opo. Anong nangyari ron? DA, FTI. Okay, good morning, Mr. Chair. Unang-una po, si FTI po wala pong funds para bumili ng onion. So, ang sinasabi po namin sa Mindoro, meron po kaming private buyers o investor na bibili po sa kanila. Which ayun po yung win-workout namin. Andito po si Mau Romel na magpapatunay po na meron kaming negosasyon. In fact, bumili na po kami noong isang araw. Hindi kayo, yung private investor ang bumibili. Kami lang po yung magpapacilitate. Kayo ang magpapacilitate. Yes po. So hinihintay nila yung pumunta sa inyo. Anong sagot ninyo? Yun po, may mga kooperatiba po kaming kasama, nakausap kahapon po. So may plano na po kami na mag-purchase din po sa kanila. Nag-purchase na po kami kay former Mayor Esteban. Then meron pa po kaming pine-prepare ngayon, actually sa private sector po, nakikipag-usap po sila dun sa kooperatiba, MCP po yon na magpapadala po sa Nueva Ecija since ang aming investor po ay taga Nueva Ecija, doon po i-storage yung bibilin po sa Mindoro. Ang kausap ninyo private sector. Yes, sir. Okay, hindi gobyerno ang bibili. Yes po. Kasi hindi ata clarify. naintindihan masyado. Akala bibilhin ng Pinaasa lang po pala kami ng gobyerno. Wala pong ganong statement Sana po- sa kahit ang records. Sana po hindi kami pinaasa ng gobyerno dahil yun po ang isinisigaw ng mga tiga-Occidental Mindoro na saan ang FTI. Kaya po pala tama yung sinabi sa amin ng isa dito sa mga tiga Nueva Ecija na ang FTI daw po, ang presyo ay sumunod lang din doon sa mga private sector. Kaya po pala, naniniwala na po kami ngayon na yun po pala ang totoo. Sumabay lang po kayo doon sa presyo. Wala po pala kaming aasahan sa inyo, FTI. Salamat po. Sige, ganito Tama po. kayo. Teka, bigyan natin ng pagkakataon ng FTA. Sige po. In fact po, ang farm gate price po ngayon ng Mindoro ay nasa 25 to 28 base po dun sa kausap namin na kooperatiba. Binili po namin yun at 35. 35. Yes po. Okay, so ibig sabihin, baka nahuhuli lang ang... Yun po yung siyempre hindi po namin kayang kausapin ng buong Mindoro. Meron po lang kaming representative. Hindi, sino yung kausap ninyo? Kami po mismo. Hindi, sino sa FTI? FTI po. Pangalan? Si Mau Romel po ang kasama doon. Ang Yan po si sasagot. Mau Romel. Yes, sir. Mang Romel. Good morning po Mr. Chair and sa atin po Senator Pampilo Lacson at sa lahat po na nandito. Actually, una sa lahat, nagpasalamat kami nung i-announce ng Department of Agriculture sa kanyang Facebook page through Secretary Laurel na mamimili ang Department of Agriculture through FTI directly sa mga farmers sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ang nakakalungkot, nung nagkaroon po kami ng mga pag-uusap in dialogue para isettle yung pamimili na ito, lumabas po ang katotohanan na ang FTI o ang Department of Agriculture ay wala pong pondo na ilalaan para sa pamimili dito. Bagkos sila po ay may kausap na isang private traders na bibili po ng sibuyas
sa amin po mga magsasaka sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Which is ang problema dahil ito po ay pribadong mamimili o traders, hindi po sila, kaya nahihirapan po kami na kumuha ng consolidator dahil hindi po makapagbigay ng kabuang volume kung magkano o ilang bags ang bibilhin sa lalawigan ng Occidental Mindoro at magkano rin ang farm gate price na bibilhin po nila. Dahil ang inano po nila, ang basihan dahil private traders po ay yung umiiral lang din po na presyo sa merkado na kasalukuyang binibili ng mga kapwa private traders din po. Which is sa tingin ko hindi ito nagtugma doon sa unang pahiwatig o pagkakasabi ng Department of Agriculture sa amin pong mga magsasaka at naumasa ang amin pong magsasaka. Kasi ang aming buong akala, kahit po ako, ay mamimili directly ang Department of Agriculture through FTI na kung saan sila po yung magsiset ng floor price para sa ganon makita talaga natin na nakakatulong o makakatulong ang Department of Agriculture sa usapin po ng presyo ng sibuyas Pero na ngayon po ay Okay. patuloy na bumabagsak. Tama ba yung sinabi ng FTI na nakabili ng 35 pesos a kilo? So kahapon po, huling ano po namin, may isang consolidator from Sablayan, yung Sagot MPC, na kumasa doon sa tawag ng FTI at nung kanila pong private traders na bumili ng testing. Ang ano po natin, testing na 1,000 bags or equivalent na 1 truck na dadalhin po ito sa Nueva Ecija sa cold storage dito. So yun po, testing pa lang. Doon malalaman, kasi ang gustong mangyari po ng public traders, Magkano per 35 pesos po. Kasi yun po yung sa tingin namin, nasabi ko nga, kahit papaano, may kitang konti ang atin po mga magsasaka. Yun po yung ni-request namin sa FTI. At nagawa tinugunan naman po. Sandali. Nagawa naman pero testing lang. Well, hindi po kami taga Mindoro. First time po namin gagawin to. Kaya, of course, kailangan po namin makita yung actual na... I understand. Pero ang sinasabi ninyo, pag pumasa sa testing, Dire-diretso po. dire-diretso na. So, tututukan ninyo. Yes po. Pero problema niyan, hanggang kailan ang anihan? Mr. Chair, kasalukuyan na pong nasa peak season ang harvesting ng Occidental Mindoro. Kaya ideally, dapat ngayon ang bilihan. Yes po, ngayon po namin kailangan, hindi po testing, kundi talagang magbigay sana ng volume kung ilan po talaga ang bibilhin ng FTI through their partner traders para sa ganon, hindi po kami yung mga consolidator na gusto naming tumulong sa mga farmers po namin ay mahikayat po namin kasi nakahang po ang yung volume na bibilhin. Kausapin ninyo yung presidente ninyo, Mr. Edward, Mr. Chair. Edward po. Edward, at pakisabi, i-report sa amin dito, ano ang gagawin ninyo after yung testing? Dahil kasagsagan na ng madadagdagan ba o hindi? The Senate Committee on Agriculture would like to know what the FTI publicly announced and what will they actually do. Sure. Para maliwanag. No? Ano yung magiging resulta ng testing, i-update kami. Okay. 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 Meron pa po bang punto, Romel? Ito po, sasamantalain ko po yung pagkakataon. Kasi nga po, sinasabi natin, paulit-ulit na lang yung sitwasyon ng atin pong magsasaka hinggil sa issue po ng sibuyas. At lagi po nating nagiging issue ay yung importation na kung saan dahilan po ito ng pagbagsak po ng presyo sa lokal na industriya po ng sibuyas, hindi lang sa Occidental Mindoro. Ang sa amin po, ito nakakalungkot din marinig na hanggang ngayon, ang Department of Agriculture, ang PSA at ang BPI ay hindi pa po nakakapag-harmonize ng kanila pong data. Tama po kayo. Napakahirap gumawa ng isang konkretong plano at programa kung wala po tayong konkretong datos na panghahawakan. Ang sana ito po hiling ng amin po mga municipal agriculture at ng mga magsasaka na sana
madaling i-harmonize yung atin pong data. Kasi po ito po ang katotohanan. Pag nag-import po ang gobyerno, yung data na isinasubmit ng mga MAU sa Department of Agriculture ay hindi po nagiging basihan. Kasi po ang nagiging basihan ay yung data ng PSA. At ngayon, may panibago na namang isang ahensya, yung BPI, na kung saan ito naman yung magre-rekomenda sa Department of Agriculture kung kailangan na po bang mag-import o hindi. So yun po, sana po sa madaling panahon para hindi na po maulit sa mga susunod na pagkakataon kasi hindi po kami titigil, hindi po kami hihinto sa pagtatanim. Kaya po patuloy kaming humihiling na sana ayusin na po natin ang tamang datos para sa ganun magamit po ng sino man, ng ating mga legislative at ng ating po mga executive para sa ganun matugunan po yung matagal na po na hinaing ng amin po mga magsasaka. Marami pong salamat. Okay, ganito ha. DA, PSA, okay? Gusto ko gumawa kayo ng Memorandum of Agreement, ha? At magkasundo kayo sa pag-harmonize ng inyong mga computation ng harvest, yield, projected consumption, etc. At pag gusto ko makita itong Memorandum of Agreement na draft na ito, isasubmit nyo sa Senate Committee on Agriculture. At pag hindi nyo ginawa yan, sa susunod na budget, hindi ko papa-aproba ang inyong mga budget. Naintindihan ninyo? Pwede? Memorandum of Agreement, magkasundo kayo sa pag-harmonize. Kayo naman ang nagsasabing i-harmonize ninyo. Tama? Miss PSA. Tama? Chairman, yeah, Sir, let just me... to, for a while, if I may, Mr. Chairman, just to highlight, Yes, go ahead, go ahead. yung ating pag-uusapan, we did some math, kanina, doon sa mga pinilisantan yung datos. Pag sinunod natin yung PSA, sabi nila 308,000, inalis na natin lahat yung dapat i-deduct. Wastage, seedlings, lahat, Surplus kayo, pag binangga sa parehong consumption, nagkasundo kayo sa consumption, Surplus tayo ng 13,867 net metric tons. Dumako tayo sa DA. Pag sinunod natin yung datos nila, kasi from 308 ng PSA sa kanila, 245. Napakalayo. So deficit tayo ng 22,035 metric tons. Ganyang magkalayo ang inyong mga datos. Paano nga tayo magkakaroon ng magandang desisyon kung mali yung ating mga numero o hindi kayo magkasundo? So tama yung sinabi Napaka-importante, kumpleto at accurate yung ating mga data para na sa ganun, kung magpaplano tayo, alam nyo, maski sa military operation, pag mali ang assumption, debacle, patay lahat ng sundalo. Napaka-importante na information. Pagka mali ang information, ang daming mali. Maraming salamat. Yes, Mr. Chair. before I recognize Senator JV Hercito, sa PSA, kayo ba nag-uusap ng DA, BPI? Yes, for the BPI po, sir, umaattend po kami ng kanilang allium meeting po. Ini-invite po nila kami. Monthly allium meeting. So monthly nag-uusap kayo? Hindi po, sir. Attendees lang po kami. Nag-observe lang po kami dun sa meeting nila. Di ba dapat mag-usap kayo? Yes, for information po, sir, with regards to the rice data po, kasi meron po kami... Huwag na tayong pumunta sa rice, onion sa pag-usapan natin. Di ba dapat nag-uusap kayo? So you're saying sa rice nag-uusap kayo, pero sa onions hindi? Nakapag-meeting na po kami with HBCDP, pero after po nun, hindi na po yun nasundan po. Kaya nga, so wala kayong formal na pag-uusap. Kumpil lang ninyong dalawa o napagkaisipan, uy, mag-usap tayo. Pero walang formal na pag-uusap. By the way, yung Department Circular Number 8, Series of 2021, mandates that AMAS and High Value Crops Development Program, together with the BPI, must come up with the estimated projected surplus or deficit of local fresh onions based on consultations. So, tanong, sa mga farmers ba,
kinokonsulta kayo tungkol sa projections, Mr. Romel? May consultation sa inyo? Ang MARO o ang DA Regional? Actually po, in fairness po, ang DA may marupa, consistently po na nakikipag-usap Okay, po good. sa amin. Meron. Yes po. Okay. Sa BPI, tsaka high value, do you follow itong department circular and undertake consultations? Huh? Thank you, Mr. Chairman. Yun pong DC-8 po, yun po yung Certificate of Necessity to Import. Yun po yung Yes. tutukoy dyan. Pero sir, after to 2023, sir, siya po ay na-revoke na. Pero sir, tuloy-tuloy po yung ating consultation through the Allium team, kasama po ang high value crops, kasama po ang ating AMAS, kasama ang ating mga local governments na nagpo-produce at mga Bakit tinanggal itong Certificate of Necessity to Import? Aha. Sir, kasi nung time na yun, sir, remember nung 2022, medyo hindi po nagkaroon na ako ng problema noon dahil doon dyan sa Certificate of Necessity to Import na tumaas po yung presyo. Ano ho? So kami sir at ang DA din okay, we do this kung ano po yung actual situation talaga. So kung para lang po malinawan din kung tinatanong po ng ating chairperson at ating senator kung bakit Sino po kaya represented ng DA? Si Yusek, may Yusek ba ron? kung ba- Yes, your mic is on, Senator JV. We will Ay, sorry. in a few minutes just Apo. to wrap this up. Go ahead. Apo. Yung pong monthly meeting na yun, sir, hindi lang po yun during the season na mag-i-import na po tayo. Every month po yan ginagawa, Mr. Senator, and kasama nga po, ayan, kasama rin natin ang ating PSA para po makita nila. Sir, ito po ay actual production. Sir, remember, hindi naman po tayo recommend mag-import agad by January kasi sir hindi pa ho natin alam kung ano ho yung sitwasyon ng production. Ngayon po, kaya po siguro merong discrepancy sa data ho ng PSA kasi ho yung assumptions namin ay iba sa kanila. Pero sir, kami ho sa DA, we stand by the reports of our DA regional offices, our operations group para po ito ay at saka sir hindi lang naman po yung production ng ating tinitingnan, yung prices din po sa market, tinitingnan din po natin 'yan. Pagka ho masyado nang tumataas yung presyo, syempre ho meron din ho kaming i-convene yung group at mag-recommend ho kung kailangan na ho tayo mag-import. Okay, balikan ko lang mamaya yung punto na bakit kayo nag-import ng February kung may announcement na December na wala munang import, no? Umabot ng February. But anyway, later. So PSA, DA, ang request ko sa inyo, yung harmonization, di ba? Sabi nyo naman, gusto nyong i-harmonize. Ako, gusto ko lang magkaroon ng direksyon. Mag-memorandum of agreement na ang DA at ang PSA in harmonizing the data of production, supply, consumption ng onions. Pwede ba yon? Pwede naman po. Okay, good. Mr. Chair. And if you can submit a draft, of course, subject to the approval of your agency heads. Pero I'm sure, siguro naman, hindi naman sila tututol. At kami naman sa Senate, bilang oversight, gusto natin makita ito, na meron na kayong memorandum of agreement na maliwanag para ma-harmonize yung projected harvest, projected deficit sa supply, consumption, at gawin ninyong taon-taon para maliwanag na may basehan itong data ninyo at harmonized siya, hindi siya nag-iiba. And I will again reiterate, I'd like to see that memorandum of agreement signed before we approve your budget in 2027 for the 2026 debates for the 2027 budget para we move forward, no?